Naku po mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. So ito po yung ibabalita ko sa inyo. Pinag-aaralan daw ng CIDG na kasuhan itong mga retiradong general. Ito po, ayan. Pinag-aaralan ang kasong ipapataw sa retired generals at iba pa nananawagan versus gobyerno. Nako. Mukhang ano na to mga kababayan anong tawag dyan? Secret martial law na ba ito? Itong ginagawa sa mga retiradong general mga kababayan na nagpapahiwatig lang ng kanilang mga nararamdaman mga kababayan patungkol dito sa corruption sa bansang Pilipinas. Nako. Ano kaya ang masasabi dito ng mga general mga kababayan? So pakinggan muna natin tong panayam ng DCRH kay General Browner bago natin to talakayin yung pagpapataw ng pinag-aaralang kasuhan. So ito na, panoorin natin tong kay General Browner. Bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Kung kasi po General, grabe na po kasi ang corruption na nangyayari. Hindi nyo po ba nararamdaman yung corruption na nangyayari sa Pilipinas? Kaya nananawagan sa inyo ang taong bayan Di ba mga kababayan? Nakakagalit naman ang Armed Forces po ay makikialam katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2. Tatlong bagay lang po yun Either coup d'etat or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating international standing. Wala na pong utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin katulad sa ASEAN. Okay. Manong Deo, 'di ba ngayon po ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries Vietnam, ay naunahan na tayo. At nakausap ko rin po yung Prime Minister ng Cambodia. Kaibigan ko po si Prime Minister Hun Manet dahil dati po siyang commander ng army nila. Magka-batch po kami. Okay. So sabi niya sa akin nung dinalaw ko siya, sabi niya, you know what? Someday we are going to overtake the Philippines. Wow. Because you are importing rice from us. Talaga. So, rice exporter pala sila? Rice exporter po sila. So, kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong pong democratic processes natin. No? Okay, General Browner, sir, ano ang gusto nila mangyari? Military junta, military takeover o constitutional succession na kung mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang Vice Presidenta ipapalit? Ano po yung mga alternative na iminumungkahin itong grupo ni na General Pokis? Well, during that meeting po, wala naman po silang sinabi. Na inaantay nga po namin kung ano yung gusto talaga nilang gawin namin pero hindi nila binanggit. Mga kababayan, so sino kaya yung nagsasabi ng totoo dito? Si General Pokis, retired General Pokis o si General Browner? Kasi 'di ba nung nakaraan may napanood tayong video kay Kuya Bok. So ito yung binanggit. So nakipag-meeting kami kay General Brown. Yan na, sabi nito, nakipag-meeting daw sila kay General Browner. So ano na pag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romeo Pukis. Si General Romeo Pukis daw ang nagsabi ng problema ng ating bansa. Sagot ni General Browner ganito, makakaasa kayo sir, ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigit.
Ayun ang sinabi daw ni General Browner, mga kababayan. Pero sabi niya dito sa panayam sa kanya, ano yung sabi? Ulitin natin During that meeting po, wala naman po silang sinabi. Wala daw sinabi, mga kababayan. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Si General Browner ba o si General Pukis? Sana mapanood to ni General Pukis, no? Na wala ka daw pong sinabi patungkol sa problema ng bansang Pilipinas. Ayan. Nanggagalit na ako, mga kababayan. Aray ko. Ano bang nangyayari? Inaantay Tuloy nga po natin. namin kung ano yung gusto talaga nilang gawin namin, pero hindi nila binanggit. Ayan. Pero- Hindi daw wala daw binanggit si General Pukis, mga kababayan. Kitang-kita naman po sa mga pag nagrarally sila, yung mga panawagan nila, etc. At yung mga posters nila na nagsasabi na General Browner, makialam ka na o kaya Sumama ka na. Sumama ka na. Oo. Oo. Makinig ka sa taong bayan, no? So, yun po yung mga kaya po nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. no? So, yun, mga kababayan. 'Di ba? Nanawagan siya na wag na daw. Ano yung sabi niya? Forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. no? Yun, mga kababayan, yun yung panawagan niya. Shield the armed forces daw na wag nang manawagan sa environment ng politics, mga kababayan. So, anong komento nyo dito? Wala bang ano, mga kababayan? Social media to wala bang Facebook si General Browner? Walang YouTube? Walang TikTok? Di ba siya nanonood ng mga nangyayari na mga kaliwat ka ng rally? Hindi niya ba napapanood, mga kababayan? Kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Grabe. Parang natakpan na ang kanilang mga mata sa nangyayari ngayon na corruption sa Pilipinas. Tapos sabi niya pa, 'di ba? Wag nang makialam dito yung Okay. So, sabi niya sa akin nung dinalaw ko siya. balik Sabi niya, you know what? Someday we are going to overtake the Philippines. Wow. Because you are importing rice from us. Talaga. So, rice exporter pala sila. Rice exporter Wow, po sila. oo. So kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa armed forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong pong democratic processes natin, no? di ba, mga kababayan? Tapos wag daw makialam sa politika. Pero yung mga tao niya, eto yung lumabas, kung napanood nyo na to, bakit ano tong kumakalat na leak na instruction daw by the speaker and the president, mga kababayan. Nasa cellphone dito si katawagan ni ni Saldico, itong si Lieutenant ba to? Lieutenant General Facundo Palafox IV, mga kababayan. Commander South Luzon Command. Tingnan nyo, panoorin nyo. How are you? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Magandang po kami lahat, yes. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we met last week, no, sa Misibis. Ako, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, Sabi, 16 billion, mga kababayan. total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Okay. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president.
Ano yan, maganda yan na malaman ikaw sa Sol. How are you? Ayan mga kababayan, di ba? Huwag makialam sa politika, pero yung tao nyo nakikipag-usap sa mga politiko, lalong-lalo na dito kay Saldico. Di ba? Anong masasabi nyo dito, guys? Tapos ngayon, pinag-aaralan na kasuhan si IDG, ayan, pinag-aaralan ang kasong ipapataw sa retired generals at iba pa na nananawagan versus gobyerno. Panoorin natin to mga kababayan. Pinag-aaralan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga kasong pwedeng isampa laban sa mga retiradong general na humihimok ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Pinabulaanan din ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang fake news na tatanggalan umano ng pensyon ang ilan sa mga retiradong opisyal. Narito ang exclusive report ni Edniel Parosa. Sasaklolo ng Philippine National Police sa laban ng Armed Forces of the Philippines kontra sa mga retiradong general at iba pang individual na humihimok sa militar para bumaliktad sa gobyerno. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na inaaral na ito ng Criminal Investigation and Detection Group. Partikular umanong tinitignan ng CIDG ay kung ano ang maaring legal na hakbang o kaso sa mga kumakalampag sa AFP na kumilos kontra sa pamahalaan. Gayet ni Brawner, walang mangyayaring maganda kung uulitin ng AFP ang military takeover na lalatay umano sa economic standing ng bansa. Either magkudeta or mag-withdraw ng support or maghunta. Although hindi po ginagamit yung mga words na ito, pero yun pong nananawagan sila sa AFP, no, na makialam na. Ay sana po talaga ay wag na nating isipin ito kasi again, pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Sa parehong interview, nanindigan si Brown. Hindi na nga po maganda ang ating bayan dahil sobra na po yung corruption. Grabe mga kababayan. Na fake news ang lumabas na ulap na tatanggalan ng AFP ng pensyon ng ilang mga retirado. Gayunman, sinabi ng AFP chief na posible lamang ito kung mapatutunayang guilty ang isang dating uniformado sa krimen, magabago siya ng citizenship o tatanggi sa tawag na maging active ang status. Ito rin ang posisyon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na sinabing nire-review ang pension system pero para ito sa pagpapahusay ng benepisyo ng mga dating kawal. Yung major initiative talaga kung paano mapabuti ang buhay ng mga retirado. Kaya meron tayong Veterans Valor Clinics, Veterans Health System, pension reform, adjustments. On the other hand naman, sa mga kaso na ganito na talagang lantaran, dapat i-prosecute ito at pag convicted, tanggal ang pensyon. Inamin din ni Brawner sa DZRH News na nakipagpulong siya sa United People's Initiative kasama si retired Officer Romeo Pokis upang sila ipakinggan sa kanilang hinaing. Gayunman, pinabulaanan ni Brawner ang mga ulap na muntik nang mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre 21, epekto ng naudlot na military junta. Nagkaroon lang po ng konting kaguluhan dito sa may Mendiola. But we believe na ito po ay yung mga nahuli kasi ng pulis na mga kabataan na gumawa po nito, yung iba sa kanila inamin nila na nabayaran sila. So kaya po naniniwala kami na hindi po totoo yun na muntik ng matanggal ang ating Pangulo noong September 21. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So ayun mga kababayan, ano kaya ang masasabi dito ng mga retired general mga kababayan? Ano kayang opinion nila dito at anong gagawin nilang aksyon dahil yun nga ipag-aaralan na sila na aarestuhin ay ipapataw pala ng kasong ipapataw sa mga retired generals. Hindi pa pala aarestuhin mga kababayan, kundi kakasuhan dahil nga dito sa panawagan kontra gobyerno mga kababayan.
So, anong opinion nyo dito? Mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa mga bago. Maraming salamat po.